Doc, unang-una, no, pinag-uusapan natin, we are at a dangerous level. Pero yung 42 to 52 degrees na heat index po, Doc, ano bang pakiramdam nun? And what can it do to the body? Ano yung mga effects niya? Ano yung dangers niya? Okay. So yung 42 to 50 degrees talaga, napakainit po niya no, para sa ating katawan. Although, ang cells po natin sa loob ng katawan, pwede yang mamatay no, kapag ang temperature ng ating katawan is 46 to 60 degrees Celsius. So kapag 50 degrees Celsius na yung ating katawan, medyo irreparable yung magiging damage sa loob ng katawan. Kaya nga 'di ba ang heat stroke, kapag ang rectal temperature natin ay more than 40 degrees, yun yung delikado. So kung outside po ay 42 to 55, para pong ang tendency ng katawan natin is we want to cool down. So mainit po yan, parang ang init sa katawan, parang sinusunog yung ating mga balat. And then we start to sweat. And then yung paghinga natin medyo bumibilis kasi nagtatry mag-react ang katawan natin to cool down our body. Okay. Doc, maari ho bang, kunyari, ang mga katawan natin eventually ay mag-adapt sa extreme heat? Kumbaga, pag nasanay huba, kunyari, ang mga katawan natin na nakababad sa ganitong level lang, mag-a-adjust rin huba yung tolerance po natin? Okay, so pwedeng mag-adjust pero hindi po maganda ito para sa ating mga cells no, sa loob ng ating katawan. So kapag sobrang init po kahit saan mang dako ng mundo tayo pumunta, ang sobrang mainit po talagang temperature, pwede po magkaroon ng pwede po nitong masira ang ating mga protina sa ating loob ng katawan. So, mas maganda po talaga na tayo ay ibaba natin sa normal temperature. Kasi ang average temperature po na ating katawan po, ng kaya po niya is hanggang 37.5 degrees. Kaya nga pag nagpo-40, di ba, nagkukumbulsyon na po yung mga bata, di ba? Hindi lang bata, pwedeng matanda, nagkukumbulsyon. Tapos ang ginagawa namin sa ospital, talagang kailangan pababain namin ang kanilang temperature. Kasi kapag 40 and then mag-50 po yung temperature, sisirain na po nito, ita-damage na ito yung ating lahat ng cells sa katawan. And sometimes, the damage may be irreversible. Hindi na natin mahahabol po. So yung adaptation po, I don't think, baka hindi po tayo created no, to live in an atmosphere of very high temperature. Kasi ang kaya lang ng katawan natin is up to 37 to 37.5 degrees po. Dok, yung binabanggit nyo ba kaninang kondisyon, yan ho ba ay ang heat stroke? Yung kanina pong binanggit ko sa inyo, yung sobrang init ng katawan, na yung iba hinihimatay, nagpapalpitation, no? Ma-intimate yung katawan, tapos sobrang nagpapawis po. Tapos, para malaman po natin talaga kung ang temperature nila ay very critical, rectal temperature po yung ginagamit namin. Pag rectal. 40 degrees and above, yes po. Pag 40 degrees and above, yan po, critical po yung temperature na yon. Kasi ibig sabihin sa loob mismo ng katawan, 40 degrees na siya. So paakyat na po yan. Medyo hindi po maganda for the body. Sorry, Doc, hindi ho ba pwede yung mga, nang nauso ng COVID, yung parang binabaril-baril po na yung gun na thermometer? Hindi po kasi affected po yan, sir, ng environmental temperature eh. So gusto natin yung body temperature po. So ang very, yung talagang reflective ng ating body ay yung rectal. So sa hospital po, so kung halimbawa nagpo-45 tayo or 40, di na lumalakpas na sa thermometer, no? Pag check natin sa axillary or sa yung gano'n natin, dumiretso na po tayo na hospital kasi baka umakyat po ng gusto yung temperature natin, mag-heat stroke tayo. Ang dami po kung pasyente nakakaramdam, no? Ng yung init ng katawan, biglang nagpa-palpitation, no? Tapos parang nahihirapan silang huminga sa sobrang init po. Dok, tanong ko lang mabilis, no? Anong difference ng mga temperature kapag sa iba-ibang parte ng katawan mo kunin? So, remember, ang temperature po ay parang chine-check na yung movement ng mga atoms or molecules sa katawan natin, no? Parang gano'n yung cells natin. So, iba-iba po yan kasi remember, our body, our blood circulation is dynamic. Ibig sabihin, hindi po sa bawat oras pare-pareho yung pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kaya iba po yung pwedeng temperature na galing sa kilikili, galing sa bibig, at saka galing po sa rectal or pati yung ginagawa sa atin dito. So, medyo may konting differences po yan kasi affected yan ng environmental temperature po. Pero hindi naman po masyadong nagkakalayo. Kumbaga, if you're monitoring at hindi po kayo masyadong komportable getting a rectal temperature, hindi naman malayo yung nakukuha sa kilikili o kaya sa ilalim ng dila. Yes po. Yes Pero po. may option ka ba kung emergency na?
Di ba, Doc? Hindi mga nagmo-monitor, yung mga talagang gustong malaman yung Oo. eksakto. Pero kung life and death situation na, Doc, di ba? Oo Parang naman. take it like, Oo, kung ano yung solusyon. Pero speaking of, Doc, ano po ba yung mga first aid in case nga, ayun na, Yes. nakaramdam na kayo ng heat exhaustion, heat cramps, tapos syempre yung iniiwasan talaga ng lahat, heat stroke. Yeah, actually, kung talagang heat stroke po yun, no? Or say heat exhaustion, so medyo may pagkakaiba pa Opo. yung dalawa nyo, no? So halimbawa, kung mukhang heat stroke po siya, wag nating pipilitin pa inumin ng tubig yung pasyente, no? Kasi baka, ang first tendency ka natin, painumin ng tubig, natumba na, di ba? But we don't do that. So what we will do is, kung kaya natin idala yung pasyente in an environment na medyo mababa ang temperature, no? Lalo kung hindi matay yun, no? Lagay natin siya sa environment. Tapos kung naka-doble shirt siya, bawasan natin yung mga clothing niya. Okay? And then pwede nating yung mga yellow, no? Pwede nating or water, pwede natin siyang i-spray ng water para medyo lumamig yung kanyang temperature. Pero during that time po, kailangan po naghahanap na tayo ng tulong, no? Or transport para madala natin ang pasyente sa ospital. Dok, ano ko lang, kasi nabanggit mo, Dok, yung yellow. So, maraming mga athletes ako nakikita, and based from experience also, yung paghapong-hapo, init na init, sa batok nilalagay yung yellow. Bakit kailangan doon? No, actually, batok or the head, no? Kasi yan yung una talaga parang sumasakit yung ating ulo because of the heat, no? Sobrang nagtatrab yung head nila, no? So, remember po, siguro in basic physiology na lang po, no? Ano bang epekto ng sobrang init sa katawan? Bumubukas po yung mga ugat natin. Tawag namin doon, vasodilation. So, bumubukas siya. So, kita mo pulang-pula tayo, di ba? Kasi bukas na bukas yung ugat. Sobrang taas na pa yan, yung maliliit na ugat, pwedeng pumutok sa sobrang bukas na bukas yung blood vessel natin. So, masakit po sa ulo yon yung mga ganoong sitwasyon. Kaya mas gusto nila, nare-relieve ang mga tao kapag, di ba, maglalagay ng tuwalya na malamig, yung mga matatanda, tuwalya na malamig sa ulo, no? O kaya dito sa balikat nila kasi nare-relieve sila kasi nga po, nababawasan yung pain. Opo. Okay, tatanong ko yung tanong mo, Denise. No? Normally, Doc, di ba, may mga atleta na nasanay sila na pinupush nila yung sarili nila. Tapos they reach that point na anumang possible na sumusuko na yung katawan mo, mas nananaig pa rin yung mental determination mo. To the point, Doc, may isa rin ganyan. Hindi ko kino-compare. Pero may mga tao na mga alcoholic, malalakas uminom, na nasanay na nahihil. Hindi nila alam, mataas yung blood pressure nila. Kasi nasanay na sila na mahilo. So parang walang ano sa kanila yun. Doc, ano ang danger sa ganun, Dok? Okay, masyadong dangerous po yun, no? For example, yung pinupush natin ang sarili natin to our limits. For example, I have patients po, 40 years old pa lang po, meron ng forgetfulness. Pag pina-CT scan mo, may mga microinfarcts, may mga pumutok na ugat sa kanilang brain, no? So, mabata pa po. Kasi ito yung mga tao na kaya ko pa. Mataas na ang blood pressure, 200/80, 200/100, wala daw silang nararamdaman. Pero when your blood pressure is that high, yung katawan po natin ang nagsasuffer, no? Sa loob ng katawan natin, in the long run, magkakasakit po tayo. So, kung halimbawa po, sabi ko sa mga pasyente, kung ang puputok na ugat ay dyan lang sa paa nyo, pasalang yan, walang problema. Kung mata, pumutok, ilong, dumugo, okay lang. Paano kung sa utak ito, sa puso at sa kidneys natin? So stroke na po yan, atake sa puso na po yan. So dapat po talaga, pagka mataas ang blood pressure at hindi po nakokontrol, kumonsulta po tayo sa doktor para po maibaba. Hindi naman talagang babang-baba, pero ma-achieve lang natin yung kaya ng ating blood vessel na pressure po. So yan, minsan may danger pala, Denise, yung pushing yourself to the limits. Okay, Doc, ang sabi nila, pag mainit, ito mga pangmatandang kasabihan. Pag mainit, ay humigop ka na mainit na sabaw para pawisan ka, para malamigan na yung katawan. Ay, gaano ho ba ka-effective ito, Doc? Okay. So pag mainit po, pag mainit pa inumin natin, lalo po natin sinasuggest yung katawan natin to more heat. No? So kung halimbawa, nasa 40 degrees na yung temperature ng loob ng katawan natin, tapos mainit pa po ang papainom kasi ang gusto natin mag-sweat tayo, no? Ilabas natin yung sweat, baka po hindi makahabol ang katawan, no? Hindi siya makarecover
kasi parang mainit din po yung pinapasok natin. So, lalong magbubukas yung mga blood vessels sa katawan natin, lalong magkakaroon ng effect sa organ function po natin. So, kung mainit po talaga, it would better yung temperature po ng kakainin o inumin natin, medyo malamig po. Dok, Ah. alam ko, sinasabi, huwag bigyan ng alkohol ang sino mang naiinitan na ganyan. Pero Dok, paano kung yung alcohol malamig naman at maraming yelo? Asking for a friend. Sir, alcohol po can dehydrate. Kaya bawal po uminom ng maraming alak, no? Kasi lalo po tayong madidehydrate, no? Tapos magkukos pa ng problema sa brain po natin. So, mas mabetter po na huwag tayo masyadong uminom ng alak ngayon. So, kung dehydrated ka na, tapos ang init-init pa, sobrang wala na pong tubig ang katawan mo. Remember po, ang circulation natin, our blood vessels, our blood vessel is 90% water po. Our brain is around 75 to 80% water. Ang bone natin is around 70% or 40 to 70% water. Our bodies, marami pong water na need ang ating mga organ systems. So kung sobrang init at na-dehydrate na tayo, wala tayong tubig na iniinom, baka lalo po itong masira ang mga organs natin sa loob ng katawan. Ayan, sa mga lasenggo, narinig nyo si Doktora. You have been warned. Oo.